Hello guys, at sa kapwa nating OFW. This is Smith and welcome back po sa aming channel. Isa na naman pong video tutorial ang ating ibabagi po sa inyo about sa kung paano mag-register online sa e-travel arrival. At ang bagong update nito ngayong taon at i-share ko na rin po yon mamaya ng step by step. Naging maganda po para sa atin o sa karamihan ang naging pagbabago ng e-travel arrival registration dahil nalifted na po ang public health emergency sa bansa. Kaya wala na po tayong dapat pag-alala na kung tayo po ay pupunta o uuwi na ng Pilipinas na unvaccinated. Dahil under Proclamation number 297, all prior orders, memoranda, and issuance that are effective only during the state of public health emergency shall be deemed withdrawn, revoked, or cancelled, and shall no longer be in effect. And all emergency use authorization issued by the Food and Drug Administration pursuant to Executive Order number 121 series of 2020 shall remain valid for a period of 1 year from the date of lifting of the state of public health emergency for the sole purposes of exhausting the remaining vaccines. So, ayan po ang aking payag dun sa Proclamation number 297 ni Pangulong Ferdinand E. Marcos Jr. At dahil opisyal nang inalis ang COVID-19 protocol sa bansa at kung ikaw ay unvaccinated or ano man ang vaccination status mo, may vaccine man o wala, ay wala ka nang dapat ikabahala dahil hindi na required ang PCR test, antigen test at vaccine certificate entering the Philippines or uuwi ka ng bansa. Kaya marami sa atin ang matutuwa, lalong-lalo na ang mga kapwa nating OFW or saan man na parte ng mundo sa naging pagbabago sa e-travel arrival registration. So guys, proceed na po tayo sa e-travel arrival registration na gamit po ng ating cellphone. Gamit po ng browser, click po natin ang Google Chrome browser. Pero lahat po ng browser ay pwede po nating gamitin. And then search po natin ang etravel.gov.ph. So yan. Then click po natin ito. So then after po natin mapasok ang site, so ito po ang ating makikita. So may note po dyan na ang pag-register ay 3 days or within 72 hours ng flight nyo, or pwede rin mismo sa araw ng flight nyo basta hindi bababa sa 3 hours. And then may dalawang option po dyan, which is Philippine passport holder at foreign pass holder. So alin man sa dalawa ang meron po kayo, yun po ay inyong pipiliin. And take note guys, na lahat po ng nationality na papasok ng bansang Pilipinas ay required po sa e-travel arrival registration, pabata man o matanda. So sa travel type, may dalawa pong pagpipilian dyan, which is arrival and departure. So tayo nga ay pauwi ng Pilipinas, so ang pipiliin natin dyan yung arrival, entering the Philippines. Then sa transportation type naman, may dalawa din, air saka sea. Dahil nga po tayo mag-aeroplano, so pipiliin natin yan yung air. Then ang date of arrival, ang petsa ng lapag nyo sa Pilipinas na ibabase nyo po sa inyong ticket. Then ilalagay nyo na rin ang inyong email address. And then check nyo po yung small box na nandyan. And then click yes, I agree. Then sa portion po na ito sa email address, baka ma-experience din po, nagkaroon po kasi ng error pagdating dito. So dyan makikita nyo nag-invalid email address po siya. So ang ginawa ko dito ay in-erase ko muna, then ni-refresh ko ang phone.
Then re-enter ko lang email address. So at yun, nag-proceed na siya. So sa ganitong paraan at hindi pa rin nag-proceed ang sa inyo, ay pwede naman po kayo gumamit ng ibang email address or gumamit ng ibang device hanggang sa makapag-proceed lang po kayo. At doon naman po sa iba na may changes sa kanilang flight details or na-revoke, i-click nyo lang po yung updated existing record and then i-edit nyo lang po. And then kapag okay na po siya, click continue. And then mapupunta na po tayo sa e-travel step 1, personal profile. So dito po ay ilalagay nyo na po ang inyong name, middle name, last name. Pero sa middle name po ay optional po ito. And then passport number, kasarian, birth date, citizenship, country of birth, occupation. Sa occupation guys, marami pong option dyan. So piliin nyo lang po ang related sa inyo, may trabaho man kayo o wala. And then ilagay nyo na po ang inyong mobile number. Pwede ang mobile number po sa ibang bansa o sa Pilipinas. And then click next. So dito na po tayo sa e-travel step 2, permanent country of residence. So sa country, dahil tayo ay OFW, so Philippines. Pero kung kayo po ay permanent resident sa ibang bansa, so yun po ang inyong ilalagay. Then ilalagay nyo na po ang inyong province, municipality, barangay, house number, building number, at ang inyong street. Then kapag okay na po, click next. Then dito na po tayo sa e-travel step 3, travel details. So sa date of arrival ay makikita nyo na po na mayroon na po siyang nakalagay dahil nailaga na po natin yan kanina sa unang mga katanungan. And then sa country of origin ay kung saan bansa po kayo manggagaling papuntang Pilipinas. And then are you an OFW? So pag yes ay may lalabas po na OFW classification dyan. And then pag no naman ay wala na po. So dahil tayo po ay OFW, so sa OFW classification, so meron po diyang dalawang option, land base at saka sea base. So hindi naman po tayo nagtatrabaho sa barko, so ang pipiliin po natin ay land base. So ano po ang purpose ng travel po natin? So marami pong option dyan, pipili lang po kayo, pero sa atin po ay tayo po ay magbabakasyon, so vacation po ang ilalagay natin dyan. And then sa traveler type, may dalaw ding option po dyan, aircraft, passenger, and flight crew. So dito po tayo sa aircraft passenger. Ang flight crew naman ay kung kayo po ay nagtatrabaho sa isang aircraft o sasakyang panghimpapawid. Then ilalagay nyo na po ang inyong airline name at ang airport kung saan po kayo lalapag, and then click next. E-travel step 4, destination upon arrival in the Philippines. So saan po ba kayo tutuloy paglapag nyo ng Pilipinas? So meron po dyan hotel o resort, residence, and transit. Kung kayo po ay mag-hotel or transit, ilagay nyo lang po ang mga detalye ng nasabing hotel at transit. And then sa residence po naman, i-check nyo lang po ang square na maliit dyan banda sa gilid na same as permanent country of residence. Then after nyo po maklik, makikita nyo po na agad na nag-appear ang lahat ng detalye ng inyong permanent residence. And then ilagay nyo na po ang inyong
mobile number, Pilipinas man or sa ibang bansa. And then, click Next. E-Travel Step 5, Health Declaration. So, mapapansin nyo po na may nakanote po dyan na as of July 22, 2023, no COVID-19 test or vaccination requirements when traveling to the Philippines. So, simula po nung Hulyo 22, taong kasalukuyan, ay wala na pong COVID-19 test o vaccination na nire-required kapag babiyahe papunta po ng Pilipinas. So, kung i-compare po natin ang mga nakaraang format ng health declaration, ay malaki po ang pinagkaiba. Wala na po kasing tanong kung ikaw po ba ay fully vaccinated, kung nakailang dose ka na, or anong name ng vaccine mo, at marami pa pong iba. So finally, hindi na po natin kailangan ang mga yan at na-lifted na po ang COVID-19 protocols sa ating bansa. And then sa countries work visited in the last 30 days ay optional po yan. So pwede po natin yan na leave as blank. And then sa baba, select nyo lang po yung no. And then click Next. E-Travel Step 6, ang summary. So andyan po lahat ng ating details mula sa step 1 to step 5. So kung meron po kayong gustong baguhin o palitan, ay i-click nyo lang po ang pencil icon na yan. So yan, and then saka nyo po i-edit. And then kapag tama na po lahat at okay na, so click po ang submit. And then yan, may congratulations na. At ang kasunod po niyan ay ang inyong green QR code. So ayan. At halimbawa man na nakalimutan yung i-screenshot yan, ay wag lang po kayong mag-alala at i-check nyo lang po ang inyong email at magsasend po si e-travel ng kopya ng inyong green QR code na katulad po nito. So ayan, sana po ay nakatulong ang video na ito, at kung nakatulong po ay paki-like, share, comment at mag-subscribe, at huwag pong kalimutang i-hit ang all notification bell para notify po kayo sa lahat ng video na aming i-upload. Maraming salamat po sa panonood. Lagi po tayo mag-ingat and God bless. See you on the next one.